Hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, sulit ba i-purchase ang Samsung Galaxy A56 ngayong bare months? Tara, check natin. Then mga ka-J-Vlog, our today's topic is the Samsung Galaxy A56 5G. So ito ay lumabas noong early 2025 and this time ngayong bare months. Gumawa ulit ako ng video since ilang months na siya lumabas, kung sulit pa ba siyang i-purchase ngayon since ang laki po ng pre-nice drop niya dito sa online. So ang SRP nito, pag bibili niyo pa rin sa mall, nasa almost 26,000 pesos. I don't know kung bumagsak din ang presyo niya sa mall, pero nasa around 20,000 plus pa yan mga J-Vlog for the 8GB 256GB. Meron din tayong 8GB 128 niya nasa around 23,000 pesos. Pero ito kasi ang nakaka-excite, kaya nag-refresh din ako ng review sa online, sa ating view products. Napakamura lang po ng Samsung Galaxy A56 5G, yung 8GB 256, pero meron siyang specific color na sale, yung color black. Ito siya, sa online, yung presyo ng Awesome Graphite nila nasa 19,578 pesos. Meron pa yung voucher dito sa ating view products. Pag clinic niyo yung view products yan, bibigyan kayo ng special voucher or YouTube special voucher. Gamitin nyo yan mga J-Vlog, up to 1,000 pesos off po yan. Malaking tulong na rin yan of course sa bibili na itong Samsung Galaxy A56. And nung mga August 29, 28, nakita ko pa nga ito mga J-Vlog na nasa 17,000 pesos lang. So habang mura pa yung A56 5G, baka ngayong 31, mas mura siya ngayong payday or sa 99, i-grab nyo na yung opportunity nyo, kunin ito ng below 20,000 pesos lang. Again, depende po sa color, yung sale nitong Samsung Galaxy A56, biruin mo, for as low as 19,300 pesos. 256GB na yan. Ang SRP niya is 26,000 pesos. Napakalaki pong discount niya pag clinic nyo dito sa ating view products ito. Marami kasi mga consumers ngayon ang naghahanap ng mid-range smartphone na merong reliable na operating system. Siyempre, ang unang mga tinitignan ngayon when buying a smartphone, preference natin is operating system, chipset, RAM at ROM, battery, camera, at marami pang iba. Maganda na binabalance yung specs. Meron din mga specs na meron silang magandang side, meron din pangit na side. Take for example itong A56. Ang dami rin nagka-interest dito sa smartphone na to. Nung ni-review ko siya nung early 2025, nakakita ko ng mga good comments. Nakakita rin tayo ng mga cons na comments dito na ayaw nila sa A56, ayaw nila ng ganito, pero meron silang nagustuhan. Kaya ngayon, gumawa ko ng video para talakayin din yung mga nabasa ko. When it comes sa screen kasi na itong A56, malaki rin naman. 6.7 inches, Super AMOLED display with the resolution of Full HD+, 1080p, 120Hz screen refresh rate, ang taas ng nits of brightness niya, at naka-Corning Gorilla Glass Victus Plus protection ito. Ang unang-unang feature nitong A56 is of course display. Pag narinig na nating Samsung, maganda na matik ang display niyan. Super AMOLED, pag narinig yung Super AMOLED pa, mas ma-appreciate nyo yung device nyo. Take for example, itong A16 ko, A16 5G, kinip ko siya as my daily driver dahil sobrang ganda ng display ng Super AMOLED niyan. Same lang sila ng resolution ng A56 dahil pareho sila naka Full HD Plus 1080p resolution with Super AMOLED display. And yun nga, nag-intest na natin ito, nagamit na natin ng few weeks ang A56. Nung nanonood ako dito, nung naglalaro ako, na-enjoy ko yung viewing experience. Unang-unang naging sulit dito, display mga J-Vlog. Next, syempre yung operating system, sulit na sulit din dahil paniguradong pang matagalan nyo po magagamit ang A56. Matagal pa itong mas support ng mga software update. Syempre, next year, Android 16, mga Android 17, no, Android 18 pa natin ma-update itong A56. No worries when it comes sa longevity ng smartphone na to. Magandang gamitin itong A56 kasi marami rin naman sa atin, sa consumers, na matagal sila mag-upgrade ng smartphone. Kaya naghanap sila ng smartphone na yung longevity is nandoon. At magandang i-recommend itong A56 para sa kanila. Next, yung chipset. So, nakapag-game test na ako dito sa Samsung Galaxy A56.
Yun nga, nasatisfied naman ako sa kanyang gaming performance. Handle niya naman lahat ng mga tinest nating games. And for mid-range chipset, okay na okay naman din na kahit na Exynos po itong smartphone na to. Don't know why kung bakit ayaw nila sa Exynos. For me, Exynos chipset, syempre gawa ng Samsung ang Exynos eh. Ilang beses ako nakatry ng Exynos chipset at mabibilis and snappy rin naman yung mga chipset na yan. No worries mga ka-J-Vlog when it comes sa Exynos chipset. Gawa po ni Samsung yan at okay na okay naman po gamitin yan. Isa pang nagustuhan ko sa A56 talaga yung design. Ito yung parang naging ito yung umuudyok sa akin bilhin itong A56 before dahil yung complete redesign niya. Again, when it comes sa camera module niya, nag-ibang-iba na siya. Parang very identical na siya sa mga Samsung Galaxy Note series. Take for example, the Samsung Galaxy Fold series, take for example, the Fold 5. So, vertical shape camera module na pa-oblong nga siya na for me, ang ganda nung ginawa nilang design dito sa A56 ngayon compare sa A55 at mas manipis na siya. Kinuha nila yung ergonomics ng A55, yung merong uka sa gilid, tapos pinanipis sila dito sa A56 which is better, lightweight, at meron siyang water protection. So, no worries. Pag nahulog nyo to sa tubig, meron po itong protection. Again, may mga water resistant po na pwede malublob sa tubig. Katulad netong A56, IP67, 68, and 69 ay pwede pong malublob yan sa tubig with certain depth and certain time. At hindi po plastic ang frame ng A56, metal frame po yan mga ka-J-Vlog. Kaya sa mga nagde-decide bumili ngayon ng smartphone na merong premium design, napakaganda ng build quality, maganda pong isuggest itong A56 5G dahil paniguradong ma-appreciate nyo yung design or overall design netong smartphone na to. Battery performance, nandun din, matagal din naman malobat itong smartphone na to even though meron siyang Super AMOLED display na malakas kumonsume ng battery. For me, based on my experience naman while using the A56, okay naman. Fair naman din yung mabibigay niyang battery performance. Again, ang battery performance po ay nagdedepende po yan kung paano nyo gamitin ng inyong smartphone. Nagdedepende yan sa pattern ng consumers kung paano sila gumagamit ng smartphone. For example, may mga consumers na gaming-centric, matagal sila naglalaro kaya mabilis malobat. Merong mga consumers na calls and text, social media, nanonood, na mas matagal pong malobat yung device nila. So, ang maganda rin naman sa A56, malobat man kayo, support niya naman ang matulin na fast charging rate na 45 watt fast charging. E nakikita lang ako sa comment natin doon sa ating full review, ang pinakaayaw nila sa A56 yung napakakuripot ni Samsung when it comes sa RAM. Usually kasi pag 26,000 SRP and including ngayon na nag-sale siya na 19,000 pesos, dapat at least 12 GB of RAM na talaga ang dapat ma-offer ng Samsung. Including the storage, dapat 512 GB na. Yun lang naman na napapansin ko sa Samsung, lahat ng series, A series, lahat ng series, entry, budget, mid-range, makunat talaga sila pagdating sa RAM at ROM. Na dapat yan naman minsan na magising na si Samsung when it comes sa RAM at ROM kasi nagising na sila sa affordability. Sa A06, sinail nila ng sinail, naging mabenta, and hopefully the A series ngayon ng mga mid-range, maging plenty na yung RAM at plenty na yung storage. Pero ito mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano ba, sulit ba tong A56 compare sa mga ibang mid-range smartphone na meron mas magagandang specifications? For me mga ka-J-Vlog, yes, sulit na sulit itong A56. Iba talaga ang hatak ni Samsung when it comes sa mga mid-range devices nila. Ang unang-unang priority natin when buying ang unang priority ko for me when buying a smartphone, operating system. Reliable operating system. At isa na si Samsung na makakapag-provide sa atin ng napakagandang operating system. Very secure dahil sa kanilang Samsung Knox. Ang tagal ko ng Samsung user, pinaka na-enjoy ko talagang UI is One UI. And syempre, the A56 is powered ng AI. Mas convenient na ating paggamit dito sa smartphone na to. At syempre, napakaganda ng overall design netong A56. Medyo tagilid lang tayo sa RAM at ROM, 8GB 256 for 19,000 pesos smartphone na usually talaga mas malalaki na ang RAM at ROM na pwedeng ma-offer. Pero again, marami rin naman mga good side ng A56 sa panigurado may enjoy nyo. Unang-una dyan, yung longevity when it comes sa operating system. So again, kung interested kayo sa A56, habang mura pa, i-click nyo na itong view products natin dahil po dyan, below SRP at meron pong naghihintay na special voucher pag clinic nyo po yung ating view products dito sa ating video.